patuloy natin maintindihan sa buhay natin. Amen po? Amen! Okay, let's start. Buksan natin ang ating Biblia sa Malakay or Malakias. Chapter 3, verse 8 to 12. Say amen kung nandiyan na kayo at mag-start. Ang ating title, ano? Hindi naman blessings. Sinong gusto ng blessings? Amen! Oh. Posible yung ayaw nyo ng blessings. Alam, para ang ating introduction, tanong nyo, bakit tayo dumadanas ng pag-iirap? Kung makinig ha, number 2, bakit hindi ba tama ang aking pagsamba? Yung pagsamba niya, tama ba? Sa Diyos. Bakit? Sagutin natin yan mamaya. Okay. Let's start. English muna. Yung mga may English Bible, King James. Okay, let's start. Verse 8. No man robbed God, yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed him? He is you. In tithes and offering. Verse 9. You are cursed with a curse, and you have robbed me, even this whole nation. Verse 10, bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessings, that there shall not be room enough to receive it. Verse 11, and I will rebuke and devour for your sakes, and ye shall not destroy the fruits of your around. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. Verse 12, and all nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, said the Lord of hosts. Okay, mag-alala, Tagalog tayo. Okay, ready na kayo? Tagalog verse. Verse 8, ang tanong ko naman, matuwid ba pagnakawan ng tao ang Diyos? Naku po. Hindi. Siya na rin sumagot. Hindi. Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako. Tama ba yung bayag pinahawak nyo? O ako susulat? Pinagnanakawan nyo ako. Sino nagsasalita nito? Si Father God na ibinigay niya kay Malakay. Amen po? Sa paanong paraan, tanong niya, sa mga ika-10 bahagi at mga handog. Verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Buong bansa o tayo lang? Buong bansa. Verse 10, dahil ninyo ang buong ang inyong mga ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo, bubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Verse 11, hindi ko rin hahayaang salantain ang mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Verse 12, dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Wow! Okay, let's start tayo. Number 1, are you robbed, God? Ayan yung makikita sa verse 8. So ngayon, para matandaan nyo kung ano yung sinasabi dyan sa verse 8, ang tanong ko naman, sabi niya, matuwid bang pagnakawan ng tao ang
ang Diyos? Katuwid ba yun? Tama po ba? Hindi, sagot niya rin. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako, sabi ni Yahweh. Sa paanong paraan? Sa paano na para natin pinagnanakawan? Sa mga ikasampung bahagi ng mga handog. Ang ibig sabihin nito sinasabi ni Father God, lahat ng ating mga kabuhayan, mga natatanggap, pagtatrabaho, ibinigay yan ng Diyos, hindi yan galing sa inyong talino, sa kalakasan, o hunana, ibinigay sa iyo, pinaghawakan, at pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Subalit hindi natin ibinibigay yung ikasampu. Po, kaya yan ang pinakikita, pinagnanakawan daw natin ng Panginoon. Huwag natin, alam ko yung iba sasabihin, wala akong trabaho, sister. Okay, wala naman sinabi na ano yun eh. Kung ikaw may nakakatanggap, estudyante o ano, so 10 piso, ilan ang 10%, no? Piso. Eh, binigay mo doon na sana mo. Amen po? Kasi yung kung ano yung tinatanggap, kasi ikaw ang pagpapalain kapag ikaw ay sumusunod. Ang nagbigay, limbawa nanay niyo o tatay niyo, nagbigay ng pera sa inyo, alam mo na yung sinasabi ng Panginoon dahil narinig mo yung salita. Gagawin mo ngayon. Hindi lang ikaw ang pagpapalain, yung taong nagbigay din sa iyo. Mag-multiply sa taong yun. Amen. Na kahit ang kanyang pananampalatay maliit at ikaw ay sumusunod, pagpapalain pa rin yung mga taong yun. Amen po? Amen. Kaya yun ang sinasabi. Number 2, did God curse us? Sino papatay ng Panginoon? Di ba sinabi yan sa verse 9? Verse 9, isinampa ko kayong lahat sapagkat ako ay pinagnanakawan ng buong bansa. Amen po? Hindi yung sinabi na dun sa church, pinagnanakawan ng kapuhupo. Amen po? Basta tayo ay susunod. Pagka sumusunod ka, at ikaw ay pagpapalain, lalo ng mga estudyante, hindi naman ibig sabihin pagka sumusunod ka, magkakatrabaho ka na kaagad. Hindi. Mga pangarap nyo ay matutupang. Amen. At ang talino ay ibibigay. Hindi lang naman financial ang pagpapala. Financial lang ba ang pagpapala? Kalusugan. Ano pa? Talino, kalusugan, at lalo na sa pamilya, relasyon. Amen po? Hindi yan pababayan. Hindi yan para. Yun ang assurance natin sa Panginoon. Kapag tayo sumusunod, hindi siya nag-aano ng empty-handed tayo. Laging may pagpapala. Amen po? Ngayon, susunod na natin ang pangatlo. What will we do now? Verse 10 to 12, dalhin ninyo ang buong-buo ang iyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako. Nakikita niyo yung English. Prove me now. Pagka sinasabi prove me now, subukan niyo ako. Di ba sa mga magulang, sige, subukan mo ako. Ipagalit naman yun. Ang Panginoon, si Father God, sinasabi niya, sige anak, try it. Kung di mo magulat ka, baka mamay wala ka ng paglagyan ng pagpapala sa iyo sa sobrang sinunod mo. Bubuksan niya daw yung langit. Ayan o, sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit, nakakita na ba kayo ng bintana ng langit? O, imagine nyo na lang. O, ibitana natin, walang bukasan ng ganyan. Sino yung bahay na may bukasan ng ganyan? O, imagine nyo may malaking bintana. So, ngayon yung bintana na yon, bubuksan daw ng Father God. Pagbukasan nun, sabi niya, ibubuhos niya. Ano ibubuhos niya? Pagpapala. Ibig sabihin, from heaven. Makinig kayo, from heaven, yung pagpapala na nasa langit, ibababa niya sa iyo. Amen. Kasama ang pamilya mo, hindi lang ikaw. Kasi ikaw ang sumusunod, yung pagpapala mo, mapapasa sa mga kasama mo sa bahay. Kasi sinag yan from heaven. Diba, sino nakakakita ng araw?
Ano nangyayari sa araw pagka nilagay ba halimbawa yung araw dito? Dito lang ba yung araw? Di ba may mga sinag yan? The same. Ang ng pagpapala ng Diyos kapag ikaw ay sumusunod, ang sinag ng liwanag ng gagaling sa heaven ay pagpapala sa mga kasama mo kahit sila ay hindi naniniwala na ikaw ang i-stand to be obedient. Amen po? Kaya yan ang inaano ng Panginoon. Verse 11, hindi ko rin hahayaang salantayin ang mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Hindi ibig sabihin nito may ubasan kayo. Ibig sabihin nito, sino may mga business, sino yung mga may pagpapalain yung business na yun sa mga taong, halimbawa, ang business nyo is sari-sari store. Saan lang? Magpapadala si Lord ng mga taong laging bibili. Hindi mangungutang ha. Mamimili, siyempre, yung mga taong yung pinadala ng Panginoon para pagpalain kayo. Amen? Para mag-multiply din ang mga mamimili na yun, magpapalain sila dahil sa pagpapala. Mamumunga ang sinasabi niya as sagana. Sa ubasan, ibig sabihin, hindi ibasan to na wala kami ubasan system. Hindi yun. Ibig sabihin yung sa loob ng nyo, yung mga na ginagawang pagkain o mga mga sa loob, mag-multiply sa gana. Hindi kayo mag-empty handed sa table. Amen po? Hindi na ginagawa. Subukan nyo. Try daw si Father God. Amen? Dahil dito, verse 12, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam maniran sa inyong lupa. Sabi ni Yahweh. Kilala niyo ba si Yahweh? Amen. Si Father God. Hindi yan sinabi ni Sister Soul o si Pastor o si Sister si Yahweh ang nagsabi niya kaya hindi kasi sinungalingan ang sinasabi. Amen po? Kaya kailangan tandaan natin lahat ng pagsunod mo, pagpapala, ay makikita ng mga taga-dayo. Halimbawa, may bibisita kayo from Manila, nakita na, wow, grabe dito sa pagpapala na nakikita ko. Nagugulat sila, ano ba ang sikreto ko? O, bihayag yung si Kristo. Pagka hinahayag yung si Kristo, makikita yung kalagayan, grabe. Ang lalakas nito, wala kayong sakit, wala kayong because of God. Amen po? At ang mga anak masunurin. Hindi na puro cellphone ng cellphone at hindi puro game ng game. Nagiging natulungis sa bahay, sa mga magulang, tumutulong. Amen po? Amen. Hindi puro nanay, tatay ang nagtatrabaho sa loob ng bahay, kundi ang mga anak, lalo na mga kababaihan, kabataan at mga kalalakihan, tumutulong sa pag-iigib, tumutulong sa pag-aayos sa loob ng bahay. Kapag sumusunod kayo sa magulang, ganun din pagpapala yun. Amen po. Huwag mong kakaligtaan dahil sa prutas na ginagawa nyo, kayo yung prutas. Kapag katatamad-tamad kayo, ano nangyayari sa prutas? Nalalanta, nabubulok, di ba? Mamumunga ba yung prutas na yan? Masarap ba yung prutas na yan? Hindi, di ba? Pero kapag nagkaroon ka ng pag-obedience, pagsunod sa mga magulang, namumunga yung mo, nadidevelop, nagkakaroon ng confidence hanggang sa makatapos ng pag-aaral because of God, because of the Word of God, dahil sumunod tayo. Amen po? Hindi kapag hindi kayo sumusunod, nakakalungkot dahil yun yung kung ano yung tinanan nyo, yun din ang aanayin nyo. Kaya kailangan ang pagsunod natin sa Panginoon ay patuloy natin tinatandaan at susundin. Dahil siya ang ating Ama. Tama pa ba? Sino dito yung anak na hindi sumusunod sa mga magulang? Taas ang kamay. Hindi ka sumusunod sa magulang mo? Ha?
Noon! Ayun yung tinatulog ko. Huli si Emily. Taas sa kamay, oy, Christopher! Di daw sumusunod sa magulang. Lahat tayo, bago maging Kristiyano, hindi tayo sumusunod. Pero naging Kristiyano tayo. Oh, sorry Lord. Hindi ko sinusunod mga magulang ko. Kaya ako nagkakaganito. Amen po! Kayo mga kabataan, nakikinig para maging maganda ang yung pag-aaral, magiging buhay nyo, na hindi kayo pabayaan sa kalye, kung ano-ano. Amen po. Pero ang Diyos hindi tayo pababayaan kapag tayo sumusunod. Amen po. Pero pag sumusunod tayo, lalo sa magulang, lalong may reward tayo sa Panginoon. Amen? Dahil tinatandaan niya yung mga pangalan. Amen po, kapag hindi na kayo natatandaan ng pangalan, iba na yung sinusunod nyo. Sino na sinusunod? Gusto nyo ba yun yung father nyo? Satan is the father of a liar. Ano sa Tagalog ng liar? Nagsisinungaling. Amen po? Hindi pa kayo natatakot na maging tatay niyo si Satanas. Dahil Satan is the father of a liar. Kaya pag nabasa natin yung si Satan, ayoko na magsinungaling kasi ayoko siya maging tatay. Gusto ko si Father God kasi siya ay napakabuti. Amen po? Nakikinig ba? Tandaan natin, kapag sumusunod tayo sa magulang, pagpapala sa ating buhay, paglaki, ay makakapta natin. Kahit alam natin imposible, walang imposible sa Diyos. Siya ang magpo-provide. Kahit alam mo ang mga magulang ay wala, si Lord ang magtutustos ng mga pangangailangan natin. Dahil ano sinabi ng Panginoon? Huwag siyang subukan. I never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan at pababayaan. Amen po? Naiyak si Sister Jo kasi maraming mga pagpapala na sinagot ng Panginoon sa buhay nilang mag-asawa ni Brother Eddie. Amen po? Kaya huwag mong iisipin na mga kabataan, hello. Mga kabataan, pagka sinasabi niyo sa sarili niyo na mahirap lang kami, hindi totoo yan. Kapag kilala niyo si Kristo, kayo ang pinakamayaman dito sa mundo. Bakit? Hindi niyo ba tatanungin? Bakit? Ang ba yun ang tanong? Bakit? Eh, siyempre, ang Father God mo gumawa ng langit at lupa at gumawa sa atin. Hindi ba kayo mag-ano? Tatay ko yan. Di ba pagka-presidente, tatay ko si President, di ba? Ang Father natin, gumawa ng langit at lupa. Hindi ba kayo mapaproud na mayaman si Father God? Hello? Ayaw niya si Father God. Si Father God. Kaya lagi natin iisipin, mga tao hindi nila nakikita, wala kami. Pero si Father God, kahit anong hilihin ko sa Kanya, susundin niya kasi nagiging masunurin ako sa mga salita. Kapag hindi kayo sumusunod sa salita niya, iba yung sinusunod niyo, Father. Kapag nagiging pasaway, nagiging matigas ang ulo, hindi si Father God ang sinusunod. Sino? Satan. Kaya kailangan ingatan natin ang ating mga paniniwala. Okay. Okay, ating conclusion. Obedience is better than sacrifice. Katulad ng sinabi ko, maging masunurin tayo kesa sa ating mga iniisip na mag-aano na lang ako, magaganyan na lang ako. Masumunod ka sa Panginoon. Yung paghihirap na sinasabi mo, ibibigay niya ng madali sa'yo. Wala naman tayo gagawin kundi sumunod at makinig. Salamat Panginoon. At pagka nabigyan kayo ng pagpapala, huwag na huwag kakalimutan magpasalamat. Dahil ang pagpapasalamat sa Panginoon, kahit
mga pagkain na pinag-provide ng mga magulang nyo, pagpapasalamat na namin. Kasi hindi na babalik ulit yun kapag hindi kayo nagpapasalamat. Babalik ulit kayo sa asin, toyo, at suka. Tama po ba? Kasi ganyan ako nung maliit ako. Pero ako, nag-i-imagine lang ako. Ang sarap ng chicken. Ang sarap ng manok. Mayroon lang kami nun. Pero si God nakikita ang ating kahirapan, dadalhin tayo sa marap niya. Tama po ba? Kaya kailangan sumunod tayo. Pagpapalain tayo kapag masumunod tayo. Ganun din ang mga magulang, di ba? Ay, ang anak ko matalino. O, may reward ka sa akin, ice cream. Kasi yun lang ang may ano, di ba? Pagka may tuwan-tuwa ng mga bata pagka may ice cream. Tama po ba? O lollipop? Ice cream, di ba? Pagka anak, napaka-ano ng grade mo, may ice cream ka sa akin. Amen po? Yun ang madalas na sinasabi ng mga magulang. Tama po ba? Kaya pagka sumusunod tayo, hindi lang ice cream na isang mga gano'n na ibibigay ng Panginoon. Baka ikaw na nagmamay-ari ng ice cream. Ang huwag natin liliitin ang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Dahil lagi siyang may surprise sa inyo. Amen po? Okay. Let's pray na tayo.